Kinawawa lang ng Boston Celtics ang mainit na Atlanta Hawks kahit wala si Jaylen Brown dahil sa calf injury, hindi pa rin natinag ang Boston. Paano ba naman? Nag-combine ng 62 points sina Jason Tatum at Peyton Pritchard. Nagtala si Tatum ng 26 na points at 12 rebounds habang sumabog naman si Pritchard sa 36 na points. Isang malinaw na patunay kung gaano kalalim ang roster ng Celtics. Sa panig ng Hawks, lumaban si Jalen Johnson na may 29 na points pero hindi pa rin sapat para pigilan ang Boston. Mas lalong nakakatakot isipin na kung naglaro pa si Jaylen Brown, mas lalo pa sanang lumaki ang lamang. Katulad na lang ng ginawa nila laban sa Oklahoma City Thunder kamakailan, kung saan kumpleto sila at dominado rin ang laro. Pinapakita kung gaano sila kalakas kapag buo ang lineup. Pinatunayan ni Tatum na siya pa rin ang leader at superstar ng koponan, pero malinaw din na hindi lang siya ang aasahan dahil kahit sino sa Celtics kayang sumabog anumang oras. Sa ganitong forma, hindi malabong ang Boston Celtics ang mag-represent sa East sa NBA Finals, lalo na kung mananatiling healthy ang kanilang core kasama si Jaylen Brown. Samantala, masusubok naman bukas ang lakas ng Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets sa isang napakahalagang laban sa Eastern Conference standings. Malaki ang magiging epekto ng larong ito sa pwesto ng dalawang koponan. Kapag nanalo ang Sixers, matatabla nila ang record ng Atlanta Hawks. Gayunpaman, hawak pa rin ng Hawks ang tiebreaker kaya mananatili silang nasa ika-6 na pwesto sa East. Sa kabilang banda, kung ang Hornets ang magwawagi, aagawin nila ang ika-7 pwesto mula sa Sixers, isang malaking hakbang para sa kanilang playoff push. Mainit ang Charlotte Hornets ngayon, tangan ang 5 sunod na panalo. Pinangungunahan sila ng kanilang mga batang scorer na sina LaMelo Ball, Con Knueppel at Brandon Miller na patuloy na nagbibigay ng lakas sa opensa ng koponan. Pero hindi rin dapat maliitin ang Philadelphia 76ers, lalo na't nagbabalik sa kanilang lineup ang kanilang mga superstar na sina Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey. Sa kanilang huling laro, pinatikim nila ng malaking tambak ang Chicago Bulls, kung saan nagtala ng pinagsamang 63 puntos sila Embiid at PG. Dahil dito, inaasahan ang isang matinding laban na may playoff atmosphere, isang sagupaan na maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang season sa nalalabing bahagi ng regular season. Samantala, posibleng gumawa ng malaking galaw ang Los Angeles Lakers sa darating na off-season matapos lumabas ang balitang target nilang kunin si Andrew Wiggins upang ipartner kay Luka Doncic. Kasalukuyang nasa kontrata si Wiggins sa Miami Heat ngunit may hawak itong player option kaya may posibilidad na tanggihan niya ang huling taon ng kanyang kontrata at maging free agent ngayong summer. Dahil dito, nakikita ng Lakers ang pagkakataon na makuha ang isang dekalibreng wing player na kayang mag-ambag sa parehong opensa at depensa. Maaari ring mangyari ang isang sign and trade scenario kung saan isasama ang mga pangalan ni Rui Hachimura at Dalton Knecht, kung saan si Rui ay inaasahang magiging unrestricted free agent habang si Knecht naman ay posibleng bitawan ng Lakers upang maging bahagi ng deal at magbigay daan sa salary flexibility ng koponan. Kilala si Wiggins bilang isang mahusay na two-way player, may kakayahang dumepensa laban sa mga elite scorer, may solidong scoring sa mid-range at transition, at may karanasan sa playoffs matapos maging mahalagang bahagi ng championship run ng Golden State Warriors noong 2022. Kung sakaling matuloy ang pagsasama nila ni Luka, malaking tulong si Wiggins bilang secondary scorer at pangunahing depensibong sandata ng koponan na makakatulong upang mabawasan ang pressure kay Doncic at gawing mas balanse ang laro ng Lakers sa kanilang hangarin na muling maging championship contender. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Maganda bang makuha ng Lakers si Andrew Wiggins ngayong off-season? By where the lead for Wiggins and a breakout. More highly featured, and right now they're on their way here. 102. Wiggins hangs. He knew he missed it. Jaquez is there. Jaquez. He tried to put it over.